Ayan po at mukhang natauhan na po itong PNP. Ayan at dahil mayroon po tayong napanood na balita sa mainstream media na pinaplano na raw po pala talaga ng PNP na patalsikin na itong si bangag na presidente. Dapat nga po noon pa eh. At imaginin mo ngayon, kusang naglalabasan na yung mga sindikato sa maging dyan sa agriculture, kung saan-saan pa, mga kasabwat pala itong si Lisa Marcos dito sa mga smuggling ng mga sibuyas. Kaya nga dumating sa punto na inabot ng pagkamahal-mahal yung sibuyas dati. At yun po pala ay kasabwat po dyan itong si Butod na ito. At talaga namang kwan. Ngayon ang dami-dami po, hindi pa po yan. Marami pong naglalabasan pa mga kasindikatuhan itong administrasyong Marcos na ito. Mga nakawan, naglalabasan na po. Pero ngayon pa lang, nagbaplano or binabalak ng patalsikin ito ng PNP itong si Marcos na ito. At ito po, para wala po kayong masabi sa akin na nagpipick news tayo, ay ito po, panoorin nyo, ay pakinggan nyo lang po, ano? Pinaplano ang PNP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na ang sinisiguro ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Pinaplano ang PNP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na ang sinisiguro ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Yan. So, yan po. Pinaplano na at sinisiguro pa. Sana nga po ay totoo na yan. Actually po, sabi ko nga po ay mukhang kulang pa po yan. Dapat po yan ay sumama na po, sumali na rin po ng withdrawal of support itong AFP, itong si Browner. Kung inyo pong matatandaan, nung time po ni Irap, ay ang AFP chief po dati yung si Reyes. At nauna pong nag-withdraw ng support yung si Reyes na yon sa AFP. Pagkatapos nung nag-withdraw yung AFP, sumunod na rin po nag-withdraw ng support ang PNP, na kung saan po ang PNP chief dati ay itong si Pinky Lacson. Yan po dati ang kanyan chief of police niyan, si Pinky Lacson. Yan po, yan ay magkasanggang dikit po yan sila dalawa ni kanyan, ni Irap, si Pinky Lacson. So, pero nag-withdraw pa rin po ng support. Sana nga po itong balitang ito ay totoo na po na palalayasin na ng PNP pamamagitan ni Nartates itong si Bongbong Marcos. At bagay tama naman po yan talaga. Sa totoo lang po, nakakahiya lang po tayo sa iba't ibang panig ng bansa dahil pinag-uusapan, pinagtatawanan ng mga ibang presidente, lalo na po ito si Xi Jinping. Hindi lang iiling-iling, talagang tinatawanan talaga at iniinsulto pa itong si BBM nitong si Xi Jinping. So tama lang po, at kung ako nga lang po yan ay talaga pong magre-resign ako at ibibigay ko na po yung aking position doon sa itinakda ng batas kung sino ang magti-take over kung sakalit abnormal na ako. So yan po lahat po ng buong bansa, buong mundo po nakakaalam na po na mayroon po tayong presidenteng wala na po sa katinoan at hindi na po talaga nagpapangsyon ng maganda ang utak. Una, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. May mga sinasabi niyang nakakausap niya yung tatay niya. May sinasabi niya nakakausap niya yung
lula niya, lulo niya. Tapos uupo sa kanilang hardin at maghuhuli ng langaw, kakainin niya. So wala na po talagang sa katinuan. So ngayon po, duda pa rin po ako dito kung ito lang po ang magwi-withdraw ng support itong PNP, ay mukhang tagilid pa rin po hanggat hindi nagwi-withdraw ng support ang AFP. Kasi sabi ko nga po dapat dalawa AFP at saka PNP. Anyway, ulitin po natin. Pinaplano ang PNP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na ang sinisiguro ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Pinaplano ang PNP na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na ang sinisiguro ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates. Ayan po. So, sana maging itong AFP ay mag-withdraw na po ng support. Kahit naman po anong gawin kahit naman anong rally ang gagawin natin dyan, wala na po Hanggat hindi nagwi-withdraw po ng support ang PNP o di kaya AFP, wala pong mangyayari. Kaya po nagtagumpay dati na pinatalasik yung Marcos kasi nga po nag-withdraw dati ng support itong si Kwan, itong si Enrile, at saka itong si Ramos. Ayan. Nasundan na po yan yung mga adik na mga sundalo dati. Kasama na po dyan si Gringo Hunasan na mapupula po ang mga mata niyan dati. Yan, si Gringo Hunasan, yung mga kanya kernel po yan dati. At yung mga tao niya talagang kala mo, mga vampira ang mga mukha, ang mga mata. Kasi nung time po na yan, nandyan po ako dati sa Kwan, Sampaloc. At yan pong Sampaloc na yan, walking distance lang to. Kantuhan na po yan ng Ligarda, Nagtahan, yun na San Miguel, papunta po yan sa Malacanang, dyan lang po yan. Pero ang dami pong mga nasirang building, panirat-rat ng mga adik na sundalo dati yan. So, ayan. Ganun po. Pero duda ako kung ito lang pong pulis ang mag-withdraw ng support, ay parang duda pa rin po ako. Anyway, hayaan na natin yan at ipaabayan natin sa kanila yan. At yun po talaga ang nakakahiya po talaga sa buong mundo yung mga nagaganap ngayon. Grabe po talaga. Talagang kabi-kabila po yung mga yung mga balita, yung mga malalaking mga dyaryo kagaya ng Al Jazeera, yung mga Daily Tribune na yan, marami po mga international na mga dyaryo na mga sikat. Kung po naka-headline po yung Marcos na gumagamit nga daw ng dahil nga doon sa pagkakasabi nitong kapatid niya sa Amy Marcos. So nakakahiya po talaga. At yan na rin po yung dahilan kung bakit wala na rin pong gustong magpautang na bansa sa atin. Ang masakit pa po nito, wala na rin pong gustong bansa na gustong mag-invest dito sa atin dahil wala po sila, hindi po sila nakakasiguro na magkakaroon sila ng profit kung halimbawa magtayo sila ng mga kumpanya nila rito o mga negosyo. Dahil nga po wala pong kasiguraduhan sila sa walang matibay na inilalatag na kasiguraduhan itong kasalukuyang administration ito, kagaya po nga po nitong si Marcos. Diyan po takot yung mga mamumuhunan. Sino ba naman ang gustong mamuhunan doon sa presidenteng bangag? Ay wala po. Maging ako man. Kaya nga limitado lang din tayo sa mga nilalagay natin mga kumpanya, kasi nga po pag napag-initan ka rito, wala, sisilipin ka, i-BIR ka agad at kung ano-ano mga kaso. Mabuti na ako, sa pool naman yan, never ako nagpangalan sa sarili ko yung mga kumpanyang tumatakbo dyan ngayon.
Hindi ko na pinangalan sa akin dahil alam ko, hindi ko matitiis na hindi batikusin itong mga animal na ito. Kaya kung nakapangalan sa akin mga kumpanyang yan, ay sisilipin din ako niyan. Kaya medyo konting ko lang talaga. Konting paandarin lang natin ang utak natin para mailayo tayo doon sa mga panggigipit ng mga bangag na ito. At dito, sa ICI naman, napakabagal nyo naman magpakulong. Siguro yung sino yung chairman dyan sa ICI na yan, yung may wig. Palagay ko tanggalin mo na yung wig mo para mas mabilis kang magdesisyon. Hanggat nakasaklob yung wig mo, maraming bumabag-abag sa utak mo. Kaya hanggang ngayon, wala pa kayong napapakulong. Habang gumagawa ka ng desisyon, tanggalin mo yung wig mo para hindi nagiging mabagal. Yan ang nagpapabagal yung wig mo. Sino ba yan? Yung yan? Kasi kapag kapangit talaga, hindi ko natatandaan ang pangalan eh. Pagka mga ganyan pagmumukha. Madyanin mo hanggang ngayon wala pa napapakulong sa mga ito. Diyan na lang eh. Sa salitang ghost project. Di ba? Ano pang investigasyon ang kailangan diyan? Ghost na nga eh, di ba? Ibig sabihin, pag ghost project na nga yan, lalot na kolekta nila ng bayad dyan na wala namang proyekto talaga, kailangan pa investigahan yan. Di alamin lang kung sino yung nag-ghost na yan, antimano, ikalabuso agad yan na wala dapat investigasyon na yan. Yan ang problema sa inyo. At ikaw rin na chairman ka din sa ICI na yan, sabi ko tanggalin mo yung wig mo kasi yan ang nagpapabigat sa ulo mo, hindi ka makapagdesisyon agad. Kailangan investigasyon yan. Ay, ghost na nga eh. Oh. Siningil na yung bayad doon eh. Oh. Ano ang investigasyon pa? Ay, mga bugok talaga itong mga ito. Oh, yung mga congressman na yan, mga kwan yan. Kaya wala na po talaga ang tanging sabihin na lang natin, pagtulong-tulungan na lang natin, ipagdasal itong mga congressman at mga senador na ito, magkamatay na lang kayong lahat. Dahil kayo talaga ang mga piste ng lipunan ng mga hayop kayo. Mamatay na lang kayong lahat. Nakakabuisit kayo. Ha? Grabe. Ang nasisikmura ninyo, mga kabuisitan ninyo na habang pinaplano nyo pa lang yung ghost project na yan, na wala naman talaga, ay ghost nga, hindi ka nakukonsensya. Kaya itong mga ito, dapat ito pinagpapatay eh. Eh sabi ko nga sa inyo, pag matimpuhan ko lang kayo nako, pati kaluluwa niyo susunugin ko, mga hayop kayo. Maniwala kayo sa akin. Ibibidyo ko yan. Ibibidyo ko kung paano ko kayo talupan, kung paano ko kayo tadtarin, kung paano ko kayo isasalang sa grinding machine ko, at kung paano ko kayo ipapalamon din sa mga buaya ko rito sa basement ko. Nakakapanggigil na kayo. Mga buisit kayo. Kaya dapat talaga magkamatay na kayong lahat eh. Kayong mga congressman na mga animal kayo, ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ganon din kayo dyan sa Senado. Ang kakapal. Aywan ko kung bakit, kung natitake nyo pa yung humarap dyan sa television na nag-iimbestiga kayo ng mga flood control project na yun, kayo mismo ang kawatan ng mga buwaka ng ina nyo. Sige, tingnan nyo nga yan. Oo. Yan sa DepEd, imagine mo, yan, trilyon ang trilyon ang budget. Ay itong sekretary ng DepEd na ito, yan si Angara ngayon. Puta, mayroon din palang insertion yan, mayroon din palang flood control project hayop na yan. Wala ka talagang mapipili sa mga hayop na to eh. Oh. Pare-pareho kayo mga sabi ko nako.
Parang ang sarap ng panggigilan ng mga hayop kayo. Ang sarap ng panggigilan. Sa totoo lang. Habang patuloy yung paglubo ng mga dami ng kababayan nating mahihirap, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ninyo sa kabanang bayan. Kaya lahat sinimot nyo na. Ano pang itinira ninyo? Wala na. Mga kababayan, siguro mag-isip-isip na rin tayo. Tulungan nyo na ako manghuli ng mga buayang mga kawatan. I-surrender nyo sa akin kung may mahuli kayo na buayang mga kawatan. Sinabi ko na po sa inyo, may premyo kayo. Kung mga buaya lang na mga mababa ang posisyon, 5 milyon ang ibibigay kong premyo sa inyo. I-surrender nyo lang sa akin yung mga yan. Ang pag-uusapan po natin dito, buayang kawatan. 5 milyon ang ibibigay ko kung meron kayong madadala sa akin na buayang kawatan. Sabi ko nga po, 1, 2 lang. Ang malitson ko dito ng buhay, yung kumikirig-kirig pa. Yung pagkas tinuhog mo ganyan, kumikirig-kirig pa na ganyan. Tapos nililitson mo. Yung 1, 2 lang. Maniwala kayo sa akin. Wala nang gustong pumasok sa politiko. Wala nang magpopolitiko, kundi manginginig ng lahat yan. Bobo na lang yung hindi mag-agree sa akin. Wala na pong ibang solusyon. Wala na. Maliban dito sa sinasabi ko. Dito, kahit pa sinong presidente ang ilagay nyo dyan, wala nang mababago dito hanggat hindi pinapatay itong mga kawatang mga kongresista at mga senador na ito. Kahit sinong presidente. At ganoon din to, sinasabi ko ngayon lang, na kapag hindi natin ginawa, nalitsunin ng buhay na kumikirig-kirig pa, yung mga kawatan na yan, walang matatakot. Kung ang pinag-uusapan ng kaso, wala na pong kaso. Kasi unang-una, kasuhan mo yung mga lintik na yan, bago magdesisyon ang judge natin, patay na or mamamatay na. Kagaya na yun really, di ba? Katagal-tagal yung kaso nila diyan sa mga pidap na yan, kaya na pulis na yan. Mga plunder na yan. Jinggoy Estrada at saka itong si Enrile at saka itong si Bong Revilla. Tingnan mo, nung alam na nilang mamamatay na si Enrile, saka pa lang sila naglatag ng desisyon na not guilty pa itong si Enrile. Tingnan nyo itong mga hayop na to. Kaya sabi ko nga, lahat ito dapat, ito sinisimot itong mga ito eh. Hanggat hindi mo pinapatay itong mga ito, bulok pa rin ang Pilipinas. Maniwala ka sa akin. Kaya sabi ko nga, huwag lang ako magkaroon ng pagkakataon na mapunta dyan. Dahil sinisigurado ko sa inyo, hindi ko lang kayo tatalo pa ng buhay. Lilitsunin ko pa kayo ng buhay, tutuhugin ko ng buhay, tapos litsunin ko kayo ng buhay, at ipakain ko dito sa mga buaya ko. Pagka ginawa yan, makita ng buong mundo, aywan ko na lang kung mayroon pang gustong magnakaw. Yun lang masasabi ko. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Itagan nyo yan sa mga bunbunan ninyo. Hanggat walang presidenteng kriminal, yung totoong kriminal, na pagpapatayin itong mga kawatang ito, walang mababago sa sistema ng ating bansa. Walang mababago
sa buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan. Mananatili pa rin mahihirap ito, mananatili pa rin walang masaing itong mga kababayan na natin ito hanggat buhay itong mga magnanakaw na ito. Tandaan ninyo yan. Kaya sabi ko, bigyan lang ako ng posisyon. 1 hanggang 2 buwan lang ang sinasabi ko sa inyo. Hanggang 2 buwan lang, magkaroon ako ng pagkakataon hanggang sa mga kung anong ilang lahi na mga yan, sisimutin ko lahat yan. Putya. Pag hindi ko kayo, hindi sapat yung papatayin lang kayo, hindi sapat. Kaya ang maganda sa inyo, yung kwan ba, mamamatay kayo ng unti-unti. Yung may kanta naman dyan, yung Killing Me Softly, yan. Una, dito sa gitna ng ulo ninyo, sa bunbunan ninyo, gilitan mo lang ng kaunti yan. Tapos isuot mo yung mga daliri, no? Doon sa balat. Pag ginanyan mo yan, hanggang baba yan, talop yan. Tapos ilublob mo sa isang drum na suka na kargado ng asin at sili. I-marinate mo dyan na buhay. Tapos tuhogin mo ng buhay, litsunin mo ng buhay. Aywan ko na lang kung mayroon pang gusto magnakaw. Itong mga animal na ito, kadami-dami. Tingnan nyo. Sila-sila, iilang tao sila, tapos inaaksaya lang nila yung mga pirang kinukulimbat nila, pupunta sa Amerika, iinom ng alak, 6.5 million ang alak na bibilhin nila. Ayan, anak ni Rapitol po na butanding na yan. Ito bang mga klaseng mga politiko na ito, kailangan pa bang binubuhay itong mga ito? Palagay ko naman hindi na kailangan. Kadami-dami nating mga kababayan naghihirap. Tutungga ka ng alak, 6.5 million na. Isang gabi lang yun. Ilang tao lang yan eh. Bakit ba? Kung itong mga buisit na mga congressman at mga senador na ito, pag sila ang nagnakaw, hindi mo maipakulong-kulong itong mga animal na ito. Bakit yung ordinaryong tao, nagnakaw lang ng manok, putang ina, habang buhay ka na nakakulong sa Muntinlupa? Buisit itong batas natin dito. Kaya sabi ko, tandaan yung pagmumukhang ito, pag natsimpuhan ko kayo, kahit sino sa inyo, mga hayop kayo. Pag hindi ko kayo sinil, ay nako. Anyway, hanggang dito lamang po at medyo hindi ko na naman mapigilan yung sarili ko. At parang pakiramdam ko na sa bunbunan ko na yung kulo ng dugo ko. Sa lahat po ng mga subscriber ko, ingat po kayo lagi dahil marami pong mga virus ngayon nagkalat. At ingat po lagi. Mahirap pong magkasakit. Wala na pong pira ang PGH, Wala na pong gamot sa PGH. Pag nagpagamot po kayo sa private, magpakonsulta lang kayo sa isang doktor. 1,000 na po. 1,002. Ang consultation lang po. Yung wala pa silang ginagawa, titingnan ka lang. Tatapik-tapikin lang yung balikat mo, 1,000 na po yun. 1,002 na po yun. Mahirap ang magkasakit. I-scan ka. Sabihin, mag-undergo ka ng scan. Magkano po yan? 23,000 na po yan. Magpa-opera ka. Appendix lang po, dyan sa St. Luke's. 250,000 na. Pagka nagpa-opera ka naman ng gallbladder stone sa St. Luke's, 300,000 na. So, ingat po kayo.
mahirap po magkasakit. At lalo na po yung inyong mga kinakain, iwas-iwas po kayo sa masyadong mamantika, ano? At doon lalo na sa mga maalat, iwas-iwas po kayo dyan. Yan po yung nagbibigay ng sakit. Yung mga alat, mga mantika na yan, mga taba na yan. Masarap pa naman ang taba ng baboy. Ganon din yung taba ng baka. Sarap pa naman yan. Kaya lang kasi, ewan ko, hindi ko na alam yan kasi dati pa yon na kinakain ko yung mga yan. Pero ngayon po ay hindi na. Maging kanin po, hindi na ako kumakain ng kanin. Tama na muna ako sa mga talbos. Yung pinaka-juice ko, yung mga dahon-dahon na nilaga. Kagaya lang po ng dahon ng guyabano na yan, mga ganyan. Dahon ng mangga. Yan lang po pinaka-juice ko. So, kaya naman siguro, napapanatili ko na itong ganitong itsura ko na bagamat ko na po. Ngayon po, Disyembre. Itong next month lang po. Ilang araw na lang, Disyembre na. Pagtungtong po ng Disyembre, 27 po. 177 years old ko na po. So, nakasurvive ako sa mga pa-dahon-dahon, talbos-talbos lang ang kinakain ko. So, hindi ko naman po sinasabing yun ang kainin ninyo. Kasi alam ko pong napakahirap gawin yun. Pero ibig ko lang po sabihin, iwas lang po kasi mga mantika, mga maalat na ganyan, yung mga taba-taba na yan. Yun lang po. Dahil sabi ko nga po, mahirap pagkasakit. Anyway, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa wala namang kakwenta-kwenta kong channel. Kagaya nung in-upload ko kahapon, hindi naging interesado yung mga tao na panoorin yung video ko kahapon. Okay lang po yan. Sabi ko nga po, kahit isa lang yung manood ng mga video ko, okay na po sa akin yan. Ganun lang po yan. At least mayroong isa na nanood. So maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal. Sa lahat ng subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.